Okay. Ang nais natin sana, ang nananawagan tayo doon sa ICI, kung gusto niyo nang mag-imbestiga talaga ng pinakamalaki, yung kay Pulong na 51 billion doon sa distrito niya. Maliwanag yun sa records na talagang nag-allocate doon sa distrito ni Pulong ng 51 billion. During Talagang pandemic? dapat 2019 to 2022. Yan yun. Okay. Oh. So, doon ka dapat ihimatayan, ano? At hindi lang yan. Ito, lumabas na nga doon sa report nito ni Montalban, ano? Yung sang ng Humila lang signal ni Sentry. proponent ay si Nagchichapi ka, Sentry. Humina lang yung signal. Babalik yan. Tawag dito, mabibigat no? Tingin ko, hindi pa nasasagot ni Sentry yung yung kay, kung magko-connect yung bank account. Ayan, Sentry, okay na po. Yeah. Nakabalik na po kayo. So, ang sinasabi ko na ang next na dapat is yung kay Pulong kasi 51 billion yon. Yun yung pinakamalaki sa lahat. Hihimatayin ka sa presyo at walang ginawa. Okay, kasi flood control projects tapos sobrang baha sa Davao. Di may problema ka. Doon lang sa distrito ni Pulong. Tapos, yung rock netting doon sa Baguio, Benguet. Ito kay Congressman Eric Yap ito. Tapos ito ay bagman ni Pulong. So lalabas doon. 36 billion Pulong daw yan Sentry. Oo. Yes, oo. Yun nga base doon sa Vera Files report siya yung Appropriations Committee chairman noon. Nung panahon na yon. So 36 billion pesos. Yan yung mga malalaki na talagang na project na dapat yun ang tinututukan. So babalik nga tayo dun sa Duterte administration. Ayun. Sentry, yung kay Pulong, ano tawag dito? Nakita mo na yung yung sa beer house, mananaksak. Napanood mo na ba yun? Yes. Napanood ko yun. At alam mo, nina-analyze ko. Nung bago lumabas yung video na yon, nung eleksyon, 80% si Pulong, 20% yung kalaban niya. Opo. Okay. Humihina yung signal ni Sentry. Bumabalik naman Grabe yun. Kasi napanood ko yun Talagang gumagano, tapos baliktad yung kutsilyo. Lasing lang siya nun nung kaya baliktad. Oo. I think the intention is really true na talaga. Kaya lang. Manindak, Oo. Oo. Kasi baliktad. Okay na? Yan po, okay na po. Nung nakita ko yon, ito nga nagse-survey dun sa Davao nung panahon na yon kasi kampanya yan 80% si Pulong, 20% yung kalaban niya. Tapos nag-viral yung video na yon, yung talagang makita mo, plano niya saksakin di ba? Opo. So nag-viral yung video na yon. Tapos nung election na, naging 88% pa si Pulong. Tumaas pa. Sabi ko nga, na-imagine mo kung ako yung nasa video. Talagang tapos na yung karir mo politically. Di ba? Oo. Ngayon, sabi ko nga, yun yung kailangan kabahan tayo dito na we are dealing with a cult followership na ito. Kasi pag umabot ka sa level ng kulto, wala nang gagawin yung iniidolo mo. Kaya nga, wala nang masama sa mata mo. Wala na. At least dun sa distrito na yun Pero yung maliwanag na yun Ano ba namang klase? Gusto mong gawing congressman yun? Gusto mong maging representante mo yun? Correct. Como, Duterte lang yung apelyido. Kahit, sabi ko nga, tignan mo si Pulong, wala kang maririnig na maayos dyan.
puro pagiging sanggano lang yung maririnig mo. Wala naman siyang batas na naipapasa. Wala kang lalim na makukuha. Oo nga. Pero, so yun ang problema natin kasi may mga kababayan tayo doon na talagang kulto na ang dating. Yun ang masama. Si Pulong medyo mahina din na talagang kukote ni Pulong eh. Pagka naririnig ko siya, sorry for the word, pero pag naririnig ko talaga siya magsalita, medyo walang logic, tapos full of emotions, tapos imbis na makasugat sa kalaban yung mga sinasabi niya, nagba-bounce back pa lahat sa kanya eh. Oo, parang yung mga pangbubuli lang, alam mo yun, yung sige, kayo, pagka balik, kayo rin, papakulong ko kayo pag nakabalik kami sa pwesto. Alam mo yung mga ganong mga hirit na wala eh. Sinabi po ni Mayor Vico, Sentry na parang yung mga sinasabi ni Pulong parang wala. Ano yung Baste Duterte? Yung boxing. Pero anyway, Sentry, eto po, yan nakikita nga natin yung pananaksak, although baliktad yung kutsilyo, tapos yung pananapak, yung pambubuli. Kahapon po si Pebbles Talaquera, kilala niyo naman po, napanood niyo na. Si Pebbles Talaquera may revelasyon po na ang sinasabi, Sen, is ang huling habilin, ganun yung pagkakaintindi ko po, ang huling habilin ng dating Pangulo na si Duterte ay patayin si Marcos. O tapos, hindi lang si Marcos, kasama buong pamilya. Tingin nyo po, maaaring mangyari at posibleng umabot o humantong sila sa ganyang plano? Hindi malayo sa katotohanan yan. Kasi si Sara mismo ang nagsabi, di ba? Na nag-hire na siya ng assassin para patayin. Kumbaga, nasa sistema nila yan. Sabi mismo ni Las Cañas, na itong si Sara, talagang pinagpatuloy yung EJK nung siya na yung naging mayor. Tapos sinabi rin niya doon na may ilang instances na si Pulong mismo na may pinapatay na nakabangga ng ng sasakyan na motorsiklo. Kumbaga nasa sistema nila 'yon. Nasa katawan nila 'yon. Kaya kailangan din talaga mag-ingat ni President Marcos kasi instantly siya yung papalit eh. Si Sara yung papalit, balik sila sa pwesto ko. Ano mangyaring hindi maganda kay President Marcos. Parang it's just a regular day pagka may namamatay sa kanila eh. Parang parang ikaw nga magbigay ka ng reward eh. Pagka